Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Hanggang sa pagtulog ni Catrice ay nakasunod ang imahe ni Mirko. Sa kalagitnaan ng gabi ay napabangon siya mula sa pagkagising sa isang panaginip. Humihingal na napaupo siya sa kama. Malinaw pa sa isip niya ang huling nangyari. Sa napanaginipan niya, mabilis na naglalakad ito sa tulong ng crutches. Nagpapahabol naman daw ito. Habang tawa ng tawa, tuwang-tuwa raw ang papa niya na hindi niya maabutan ito. Ngunit pagdating sa may hagdanan, hindi na makababa ito. Saka pa lamang siya nakaagapay dito para lang magulat dahil sa halip na ang papa niya ang makita niya, mukha ni Mirko ang bumulaga sa kanya. Suot nito ang damit ng papa niya na ipinasuot dito ni Yaya Siling. Umahon siya sa kama at tinungo ang personal na refrigerator niya sa isang panig ng silid. Kumuha siya ng tubig na maiinom. Nang makainom ay nagtungo siya sa gawin ng bintana. Hinawi niya ang blind at nakita niyang tila naging mas masungit ang panahon. Kumikidlat at kumukulog na naman. Ang ulan ay hindi na yata tumitigil. Natatandaan pa niya noong 13 years old siya. At kamamatay pa lamang ng mama niya, mga gabing katulad niyon, na maulan at matatalim ang kidlat, ay lumalabas siya ng silid niya at nagtutungo sa silid ng kanyang ama. Nadat na niya. Nagising din ito at nakatanaw sa labas habang tahimik na lumuluha. Lalapitan niya ito at yayahap ng mahigpit dito habang kapwa sila umiiyak. Noon lang niya natuklasan na sa kabila ng pagiging masayahin ng papa niya, malalim pala ang naging pagluluksa nito sa pagkamatay ng kanyang mama. Hindi niya alam kung may kinalaman doon ang pagkakaroon ng diabetes ng papa niya. Dahil sa loob ng 8 taon, ay nakipaglaban ito sa sakit na yon. Nasa kolehiyo na siya nang putulin ang isang paa nito. Mahirap sa kanyang tanggapin yon nung una dahil paano niya tatanggapin na ang nag-iisang taong tinitingala niya, minamahal at pinagkukunan ng lakas ay mahina na mas mahina pa ito kaysa sa kanya. Ngunit nanatili sa pagiging masayahin ang papa niya. Ang akala niya noon ay natanggap nito ng maluwag sa dibdib ang hindi magandang kapalaran. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, hindi naging maganda ang kalusugan nito. Nagsimula iyon nang maputulan nga ito ng isang paa. Papasama at hindi papabuti ang kalagayan nito. Sa deathbed ng papa niya, isang revelasyon ang kanyang natuklasan nang sabihin nitong, "Sa wakas anak, magkikita na rin kami ng mama mo." Sabik na sabik ako sa kanya. Kaya huwag kang iiyak kapag nawala na ako. Dahil masaya ako sa pupuntahan ko, hindi niya magawang maghinanakit sa kanyang ama. Gusto sana niyang sagutin ito na oo nga at mapapanatag na ito sa lugar na pupuntahan. Ngunit siya naman ang maiiwang ulila. Nais niyang sumbatan ito. Gusto niyang sabihin na wala na ba siyang halaga rito para iwan na lamang siya na mag-isa. Na hindi ba nito naiisip kung gaano magiging napakahirap sa kanya ang mag-isa? Na kanino siya iiyak at yayakap sa mga gabing kumikidlat at kumukulog at nangangailangan siya ng seguridad dito.
At sino ang magpapatahan sa kanya kapag dumarating ang mga pagkakataong napupuno na siya ng pangungulila, ng takot, ng problema, ng pag-aalala, at iyak lamang ang kaya niyang gawin. Kaya marahil natutunan niyang kumapit sa ninong Raimundo niya, kay Stacy, kay Yaya Siling, at Tatay Indo. Dahil ang mga ito lamang ang nakikita niyang heads o protection niya ngayong nag-iisa na siya. Ngayon, muli na naman niyang naisip ang pangungulila sa kanyang mga magulang. Sa pagdating ni Mirko, pagkatapos ipasuot dito ni Yaya Siling ang damit ng papa niya, ay nabuhay na naman ang pangungulilang iyon sa dibdib niya. Naaalala na naman niya ang kanyang ama. Ngunit katulad ng mama at papa niya, aalis din si Mirko. Mawawalan rin ito sa kanyang buhay. Nang umalis siya sa tabi ng bintana, ay napatingin siya sa salamin ng kanyang dresser. Basa na pala ang mga luha, ang mga pisngi niya. Hindi ko na makontak ang mga taong susundo sa akin. Nasira na yata ang cell site dito sa inyo eh. Mula sa pagbabasa ng Agricultural Digest ay nag-angat ng tingin si Catrice sa nagsasalitang si Mirko. Hindi niya naramdaman ang paglapit nito dahil nakapasak sa mga tenga niya ang earphone ng kanyang iPad. Inalis niya yon sa kanyang mga tenga at umayo siya ng upo. Gamit na ni Mirko ang scratches. Hindi sila nakasabay sa almusal dahil pinadalhan na lamang niya ng pagkain kay Yaya Siling sa silid nito. Nag-aalala siya na baka magdugo na naman ang sugat nito. Sinenyasan niya na maupo ito sa tapat niya. I bet kahit nga ang dyaryo hindi nakakarating ngayong umaga. Pero kung ganito kalakas ang bagyo, siguro naman giging maayos na ang panahon. Mamayang hapon, I hate to impose on you any further. Alam kong nakakaabala na ako. Inayos muna nito sa gilid ng sopa ang crutches bago ito maupo. Huwag mong isipin yan. Wala ka namang nasasagasa ang schedule ko eh. Nakita mo naman, kahit kami rito, wala ring magawa sa gitna ng bagyong ito. Ni hindi makapunta sa palengke si Yaya Siling. Tapos, nakadagdag pa ako sa konsumo nyo rito. Don't be silly. Kahit isang buwan pang tumagal ang bagyo, hindi kami mauubusan ng supply. Gusto lang ni Yaya Siling na bumili ng mga sariwang gulay. Pero sa lakas ng bagyong ito, malamang na wala ring tindang gulay sa palengke ngayon. Anong music ang pinakikinggan mo? Nagulat siya sa biglang pag-iiba nito ng kanilang paksa. Mga kanta ng contemporary band. Ano bang hilig mo? Kung anong bago, basta wag lang yung sobrang ingay. Kinuha nito at ibinaba niya ang magazine at binuklat-buklat yon. Anong ginagawa nyo rito para makapaglibang? You mean nightlife? Gimmick? Oo, para kasing walang nightlife dito eh. Napakatahimik ng paligid. Hindi naman laging ganito. Kapag maganda ang panahon at araw ng sweldo ng mga trabahador, nagkakasayahan sila rito. Kung matapat na Friday night o Sabado ang sweldo, may inuman. Kung matapat na Linggo o ordinaryong araw, kantahan lang at sayawan dahil nga may trabaho pa kinabukasan. Ngumiti ito. At sumasama ka rin sa kanila. Kapag walang inuman, masaya rin kasama ang mga taga rito. We are all basically fun people. You mean, wala man lang bar dito o billiard? Mayroon naman sa bayan pero malayo yun dito. At hindi ko rin naman nakasanayang magpunta sa mga ganong lugar. Hindi ka ba nabobore? Sa tono at reaksyon nito,
Para bang nakakapagtaka yun? Hindi naman. Marami naman akong libangan dito. Kapag hindi tag-ulan, nagma-mountain climbing kami ng mga ilang kaibigan ko. Sumasama rin ako minsan sa pag-game hunting, dirt road racing, at kung tag-ulan, nagko-cross stitch lang. Tumawa ito. Ang layo yata ng difference ng dirt road racing sa pagko-cross stitch. Well, that's how varied my hobbies are. At marunong ka talagang mamaril. Nakakatama rin naman ako ng mga ibon. No wonder dalaga ka pa rin ngayon at walang boyfriend. Ngingiti-ngiti pang usal nito. Sino naman nagchismis sa'yo niyan na wala akong boyfriend? Si Yaya Siling, pero wag mo naman siyang sisitahin ha. Ako ang nangulit sa kanya na magtanong ng ilang bagay tungkol sa'yo. Nagsabi lang siya sa akin ng totoo. Napailing na lamang siya. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit interesado akong malaman ang tungkol sa'yo? Biglang kumislot ang dibdib niya. Base sa pagkakangiti at sa matamang pagtitig nito sa kanya, nauhulaan na niya. Interesado nga ba ito sa kanya? Sinikap niyang tapatan ang kaprangkahan nito. Dinaanan niya sa pagbibiro ang sagot. Dalawa lang naman ang dahilan niyan eh. May balak kang mangutang o ligawan ako. Napapahalakhak ito sa sinabi niya. I don't think na magbabalak akong ligawan ka pero mangungutang ako kung pwede. Nakuha rin na makumuha ng gamit ko ang lahat ng pera ko eh. Yung ibinayad ko sa doktor at ibinili ko ng gamot kahapon, yun lang ang nagawa kong ilagay sa secret pocket ng pantalon ko. Idinaan na rin lang niya sa tawa ang pagkadismaya. Ang akala pa naman niya ay attracted din ito sa kanya. Hindi kaya dahil may girlfriend o asawa na ito? Noon lang niya naisip ang mga bagay na yon. Wala namang nabanggit ito tungkol sa civil status nito. At hindi imposibleng may asawa ito. Okay. Sabihin mo lang kung magkano ang hihiramin mo. Salamat. Pero saka na lang kapag hindi ako nasundo rito. Pero kung masusundo ako, hindi rin siguro ako hihiram. Bahala ka. Bakit nga ba hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Hindi pa ako nai-inlove. Walang gatol na sagot niya. Mahirap naman yatang paniwalaan yan. Bakit naman? Sa ganda mong yan, imposibleng walang mga binata rito na manliligaw at susubok na paibigin ka. May ilan namang sumubok, kaya lang talagang sigurong hindi pa panahon. Pihikan ka siguro. Nakatutok na naman sa kanya ang mga mata nito. Hindi naman. Hindi nito pinansin ang pagtangi niya. Siguro ang gusto mo, kasing yaman mo rin. At may mataas na pinag-aralan. Ano ka ba? Wala yun sa requirements ko ng isang lalaking gugustuhin ko. At syempre, gwapo, matangkad, maganda ang build. At matalino ang gusto mo. Patuloy nito sa paglilinta niya. Ay nako, baliwala ang mga binanggit mo kung wala ang pinaka-importante sa lahat. At ano naman yun? Dapat mahal din niya ako. Given na yun. Kapag niligawan ka ng isang lalaki, syempre mahal ka. Ganun ka ba? Noon bang ligawan mo ang girlfriend mo? Mahal mo na agad siya? Namimingwit lang siya ng impormasyon sa tanong na yon. Sana lang ay hindi nito mahalata. Oo naman. Bakit naman ako manliligaw ng babae kung hindi ko siya mahal? Aray, may girlfriend na nga pala ang isang ito. Actually, may mga lalaking ganon. Gusto lang nilang ligawan ng babae para idagdag sa kanilang koleksyon, para lumawak ang kanilang impluwensya at kontak. Nagkaroon ka na ba ng ganong experience? Muntik na.
Mabuti na lang at nakapag-isip-isip pa rin ako. Ibig sabihin nun, attracted ka sa kanya? Attracted nga ba siya noon kay Paulo? Siguro ay na-overwhelm lang siya ng personalidad nito. Gwapo, confident at magaling magsalita si Paulo. Aakalain talaga nang nililigawan nito na gustong-gusto nito ang babae. Nakita lang niya ang tunay na kulay nito nang marinig niyang ipagyabang nito na malapit na siyang mapasagot nito. Playing hard to get lang daw siya, pero madly in love na raw siya rito. Hindi. I mean, siguro nagwapuhan at humanga rin ako sa pagdadala niya sa sarili. Pero, hindi ako nagkagusto sa kanya. Bakit? Anong bakit? Imposible bang hindi ako magkagusto sa isang lalaking gwapo? At may malakas sa personalidad? Normally, yes. Imposible nga kung wala ka namang ibang mahal. Umiling siya. Hindi naman lahat ng gwapo ay minamahal ng mga babae. Tulad ko? At sigurado akong hindi rin naman lahat ng magaganda, sexy, at witty ng mga babae ay ginugusto mo. I got your point. Pero kung nililigawan ka at pinapaibig ng isang attractive na lalaki, natural lang naman siguro na matutunan mo rin siyang mahalin. Nagkibit siya ng balikat. Maybe I saw through him before. Got hooked by his charm. Mahirap ka palang paibigin. Depende lang siguro sa magpapaibig. Kung ako ba ang magpapaibig sa'yo, may pag-asa ko. Hindi na siya na-thrill sa sinabi nito. Parang ang nadismaya siya. Kalahi rin yata ni Paulo ang lalaking ito. Wala. Tumawa ito ngunit interesadong nakatutok pa rin sa kanyang mga mata. Parang pinag-aaralan nito kung totoo sa loob niya o hindi ang pagtangi niya. Bakit naman wala? Dahil una, hindi ako pumapatol sa mga lalaking may girlfriend na. Secondly, at kasasabi mo lang kanina na wala kang balak na ligawan ako. Pero wala na akong girlfriend. Kasasabi mo lang kanina, nang ligawan mo ang girlfriend mo, mahal mo na siya. Tama. And I'm talking about my ex-girlfriend. Matagal nang nangyari yun. Hindi ko lang na-emphasize ang ex. At tungkol kung may balak akong manligaw sa'yo o wala. Hindi na ba ako entitled na magbago ang isip? Enough of that subject. Kwentuhan mo na lamang ako ng mga experience mo sa investigative reporting. Honestly, hindi ko matandaan kung nakita na ba kitang nagre-report sa TV o hindi pa. Pero parang pamilyar sa akin ang mga pangalan mo. O yung basta, hindi ko maipaliwanag eh. Honestly, gagad nito sa tono niya kanina. Mas interesado ko sa topic natin kanina kaysa sa itinatanong mo. Why Mirko? Is it because I posed challenge for you? Yes. May hamon sa pagkakatingin nito at pagkakasambit ng mga salita. Disappointed siya sa naging sagot nito. Hindi nga ito attracted sa kanya. Sa paningin nito ay isa lamang siyang premyo sa isang laro. Kalimutan mo na lamang ang tungkol doon. You are too rich for my blood. Too worldly wise for my being inexperienced. All right, sinabi mo eh. Ang dali mo namang sumuko. That only showed he was not as serious about her. Kinabukasan, na nakaalis ng radyo si Mirko, sinundo ito ng 2 crew ng TV network na pinaglilingkuran nito. Nalulungkot man si Catrice, gumaan naman ang pakiramdam niya. Bumalik na ang katiwasayan sa buhay niya.
Isang linggo pagkatapos umalis ng rancho si Mirko, ay may dumating na delivery na dinala roon ng isang forwarding company. 3 CD ang laman ng maliliit na pakete. Ang isa ay album ni Kichi Nadal. Album naman ng bandang Vroneman Revival ang isa, at ang isa pa ay may mga kanta sa bandang South Border. Galing kay Mirko ang 3 CDs. May maliliit na note na kasama ang mga yon. Token daw ang mga yon ng pasasalamat nito sa mga tulong na nagawa niya rito. Napangiti siya. Wala naman siyang partikular na paboritong bandang nabanggit dito noon, pero lahat ng ipinadala nito ay paborito niya. Isang bahagi naman ng puso niya ang nalulungkot dahil alam niyang hanggang doon na lamang ang magiging alaala ni Mirko sa kanya. Natulungan niya ito at nagbalik na ito ng utang na loob sa pamamagitan ng regalong iyon. Wala nang dahilan para magkaroon pa sila ng kahit na anong ugnayan dito. CDs ba ang mga yan? Tanong ni Ate Terry, ang sekretary, accountant ng rancho. Matagal-tagal na rin naglilingkod rito roon para na rin nilang kapamilya ito. Isang single mother ito na may isang anak na lalaki. Oo, Ate Terry, galing kay Mirko. Sayang, hindi ko man lang namit ang Mirko na yon. Gwapo ba siya? Nasa mga mata nito ang panunodyo. Ipinilig niya ang kanyang ulo at nginitian ito. Medyo, parang gusto kong kiligin para sa iyo ah. Tinawanan lang niya ito. Wag na. Malabo nang magkita kami ulit. At dito na po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.